Ngayon ay nasa ano kami, nasa biyahe kami pa hindi kami pauwi eh. Pabalik na sa Essen kasi nandito kami sa Recklinghausen. Galing kami sa doktor namin. Ah, galing sa doktor. What did you call this kind of doctor? Kenda Bones in German. In English is fertility center. Ja, Kenda Bones is fertility Doktor. center. Yeah, fertility center. Pangatlong punta na namin ngayon. Nung una naming appointment is kuhaan ako ng dugo at saka in ultrasound. Lahat-lahat in-examine. Kung anong mga diferensya, bla bla bla, eh wala naman. Tapos, bumalik na naman kami ulit, medyo maingay. Nagpapagas yung asawa ko. Pumunta na naman kami, pangalawa. Nung pangalawa naming punta, ay moment. Nung una, pinakauna-una, kinuha ako ng dugo, lahat-lahat, pati yung asawa ko, ganun din, kinuha din siya ng dugo. Bali, 4 sa kanya, 4 na examine yun, yung i-examinin yung vitamin sa katawan niya. So, okay naman yung lahat ng result sa kanya. Pinapatake lang siya nung ano ba yung, basta may vitamin siyang binigay sa kanya na kailangan i-take yun. Ako din, mayroon din. Vitamin D. Nung una-una, vitamin D. Tapos, nasa 20,000 milligram something yun. Mayroon din binigay din sa amin na vitamin. Sa akin na vitamin. Tapos, pangalawang punta, ano na naman, tawag nito, kinuha na naman ako ng dugo. Ako lang, hindi na yung asawa ko. Isa lang. At saka in-ultrasound ulit. Parang ginagawa nilang, yung procedure nila is parang sinusukat nila yung ano, basta may mga pagbabago, mga ganyan-ganyan. Tapos, kanina na naman, ang ginawa na naman sa akin, kinuha na naman ako ng dugo. 2 medyo malaki, tapos 3 maliit. Ganun yung kinuha na naman sa akin, 5. Kasi minomonitor yung aking hormones. Ewan ko at saka ano pa ba yan yung minomonitor nila. Maganda tong doktor na to. Kaya hindi, lumipat kami ng doktor. Kasi yung isang doktor nung una, doon lang din sa amin, sa city sa amin, sa Essen, inayawan namin yun. Kasi ang gusto niya is na para mabuntis ako, wala na siyang ibang option na ibinigay or hindi na siya gumawa ng ibang way na maging normal. Ang sa kanya, IVF lang yung gusto niya. So, ayaw namin nun. Gusto namin ng normal lang. Tapos, na-stress pa ako doon. At saka hindi na talaga kami bumalik kasi na-stress ako. Dumating sa punto na para akong ano ba tawag nito, umiyak pa nga ako eh kasi para akong na-pressure, na-stress ako kasi sabi niya sa akin, sabi niya, you must decide as soon as possible because you're getting old na. Next year ganito ka na, ganyan, mahihirapan ka na. Parang tinakot niya ako, ayoko nang ganun. So, wala na siyang ibang option na binigay, as in IVF lang talaga. So, ang nangyari, ayaw ko. Ayaw din ng asawa ko. So, kaya, tapos nung bumalik ako sa OB ko, kininto nga namin na ganun yung nangyari, na ganun yung procedure na gagawin, at saka wala na siyang ibang option na binigay. Sabi hindi din daw maganda. Ni-refer kami ulit ng aking OB dito sa doktor na ito. So, medyo malayo to sa amin. Nasa 35 minutes drive.
30 to 40 pag na-traffic. Pag medyo na-traffic, 40 minutes. So, ganun siya kalayo. Pero, nagustuhan namin kasi tutulungan ka nila na maging normal. Tulad nito, minomonitor lahat-lahat. So, nung last time, yung pangalawa naming balik, sabi ay, pag dinatnan daw ako, tawag daw ako kami kaagad, or pag hindi daw na contact, mag-send daw kami ng email. So, ginawa naman namin, nung dinatnan ako nung 11, tapos ngayon 13, ginawan kami agad ng appointment kasi yun yung sabi na kapag ka nirigla ako, tawag ako agad kasi i-examine na naman ako ulit. So, unsi ako dinatnan 13 ngayon, binabalik, tapos binigyan ako nito, i-take ko to ng 5 days. After 5 days, balik na naman kami, i-monitor na naman. So, mas nagustuhan namin to. Tapos, ito, binigyan din siya ng vitamins niya na iti-take. Tapos, after niya atang ma-take din yung vitamins niya, kukuhaan siya kuhaan siya ng, tag nito, what did you call that under K? Their sperm. They will examine your sperm. Yeah, kuhaan din siya. Maganda sperm. I-examinin na naman yon yung kanyang sperm. Kung complete ba, bla bla bla, ganyan. So, yun. So, ito yung aming pangatlo. So, i-update ko na naman kayo guys next until I get pregnant. Okay guys, stay tuned. Bye bye.